Katuwang sa lahat ng gawain sa kultura, 1970s. Maraming salamat. Kung marami akong gustong sabihin na medyo hindi kaayon ang mga pag-aakala natin. Una-una, hindi balik tanaw ito. Ito ay singit sa kasalukuyan. Kasi yung kultura na sinasabi mo na parang sinauna, buhay na pa. Yung mga kultura na sinasabi niya, pagbalikan na, hindi nakaraan yan. Buhay na yan lahat. Hindi lang natin nakakonsen. At huwag kayo matatapos sa panggagaya. Walang bansa na hindi nanggagaya. China. Kaya nag-develop ang teknolohiya niya, ginaya. Tapos nag-develop sila ng sarili nila. Kaya din tayo. Lahat ng ginagaya natin, ini-indigenous natin. Lahat ng ginagaya natin, ultimately, ginagawa siyang Pinoy. Yung ginaya natin, 100% gagayahin, tapos tatanggalin natin hindi kaayon sa pangangailangan natin, hanggang ma-purify, hanggang yung pinakakailangan natin ang maiwan. Yan ang ibig sabihin ng indigenous, no? Hindi ako natakot sa panggagaya eh. Kung nakikita nyo, akala nyo na mababagong kultura, mga kabataan yun eh. Pagtanda nila, babalik sa dating pagka-Pinoy mo yan. Walang kultura na namatay na 100 taon. Ang kultura Amerikano, kung inumpisa nila ng 17th century, hanggang ngayon, gano'n pa rin sila. Ang Japan, wala pa nung pinauna, hanggang ngayon, gano'n pa rin sila. At mawalang galang na sa Taganeda, ha? Kasi mas mataas ang DAP kaysa sa NEDA. Mas mataas ang mas malaki ang sakop ng DAP kaysa sa NEDA. Development ang DAP, Development Academy. Ang NEDA, economy lang. At nung chairman ako ng NCCA, na-shock na ako dahil yung cultural agenda nasa ilalim na ng NEDA. Paano nangyari ang kultura ay nasa ilalim ng NEDA? Chairman ako na, nagsabit ako sa Malacanang. Si President Duterte pa nga ang nagtanong sa akin, ano ba yung binibigay mo sa amin? Hindi ko naman naintindihan yan. Sinabi niya yung undersecretary, ikaw na naman paliwanag sa mga tao kung ano yan. Hindi ko naintindihan yan. Yung Agenda 7 ng culture. Sabi ko, bakit na po ilalim ang culture sa NEDA? Ang culture is about science, technology, economics, politics, religion. Sakop ng kultura lahat yan. Everything dovetails back to that. Lahat na nakinalaman sa development na skill. Kaya culture is to cultivate. Anything that you cultivate is under culture. Kaya nga medyo balungkot ako, sorry na napailalim ang DAP sa NEDA. It should be the other way around. Kasi nga, recorded na. Department of Sustainable Development. Para hindi lang economic. Napakasama para economic ang tutok ng isang bansa. Wala ako nakita ng economic na tutok ng mas kailang bansa na nagkaroon ng equality. Si Trump at buong kasaysayan Amerikano ang tutok na economic development. Kasi yung inequality. Pagka nakatutok lang sa economic development, magiging ang equal. Yan, Amerika meron siya hanggang 1% na elite ang yaman-yaman sila Elon Musk. No? Sino pa? Si ari ng Microsoft, no? At tatlong mayayaman na talagang kayang bilhin ng napakaraming bansa. 1% yan against the 99%. Kasi economic ang tutok nila. Bakit? Tingnan nga, itong problema sa K-12. Ang K-12, sinusubukang turuan ng bawat bata ng highly specialized yung discipline. Academic track, so-called. Merong vocational track, merong sports track, merong arts track. Narrow specialization. Pag ang kutok niya sa development, pag inisip yung development at economic, ang mangyayari sa edukasyon ay narrow specialization. Kasi bawat isa ay nakatutok sa job opportunity. Ganyan nangyayari talaga. Pag ang tutok sa economic development, so-called economic development lang, bawat isa kailangan nagkaroon ng narrow specialization kasi yan kailangan sa economic development. Yung isa ay accountant, isa ay physicist, kanya-kanyang vocation yan. Ganun ang ginawa ng DepEd sa K-12. Ngayon,
Hindi yan Pilipino. Ang nangyayari kasi, oras na kayo isang narrow specialization, you become very individualistic. Ang pinaka-individualistic ng mga tao ay yung isa lang nalalaman. Kaya ang ganda ng modelo na binigay ni si Rizal. Napaka-Pilipino ni Rizal. Pinoy na Pinoy yan. Sapagkat ang dami niyang alam. Doktor, patriot, writer, lahat-lahat na pintor pa. Yan ang ideal Pilipino. Kasi ang typical Pilipino ay kagaya ni Kidlat. Healer, chanter, artist, farmer. At magpunta lang sa probinsya. Halos lahat ng Pilipino sa probinsya ay polymath. Ibig sabihin, Renaissance man, Renaissance woman. Ang isang magsasaka ay maaaring manggagamot at arborado din. Meron siyang gumawa ng bahay. O ang isang ina, maaaring marunong magluto, pero at the same time, weaver siya. Okay, marunong siya bukid. Nados, about tao sa Pilipinas, ngayon yan, maraming alam, hindi lang isa. Ngayon, pag marami kang alam, you can connect to anybody. Yeah. Kung ikaw ay kung ikaw ay isang neutrino physicist, sino makakausap mo? Wala, sila lang. Yung kapwa neutrino specialist yan. Ganyan ang nangyayari sa edukasyon natin. Mapunta ka sa mga syudad, kanya-kanya na ang mga tao. Sa mga edukasyon nila ay Western education, napakasamang edukasyon. The worst kind of education, yung pinapromote ng DepEd. Hindi lang DepEd, lalo na sa university, mag-master ka, mag-PhD. Mag-PhD kayo, you become a very narrow specialist. The narrower specialization, mas egoistic. Totoo yan. Matagal na pinag-aaral yan. Mas narrow specialization nyo, mas makasarili kayo. Why? You can't connect to other people, wala ka ng empathy. But you will get a high salary for yourself. Oh, and you get higher salary kasi economic ang tutok. No? Ngayon, pag economic ang tutok, kanya-kanya yan, hindi magkakatulungan. Pag hindi nagkakatulungan, magkakanya-kanya, ang magiging takbo niyan ay magkakaroon ng elite. Sapagkat pag economic ang tutok, struggle for survival yan, walang hiyaan, naggulangan na. Kasi economic yan pala eh. Mga kusok ko, hindi pala mga tao, mga economic resources. Bawat tao nagiging economic resource, hindi dapat yun. We are human beings, meron tayong damdamin, meron tayong kaluluwa, meron tayong lahat na, buo tayo eh. Pero pag naging economic resource ka lang, you are treated as a resource. Paano naging economic resource ang tao? Ang tao bumuo. No? May espiritu, may isip, may damdamin, may katawan. We are not just an economic resource. Yun ang masama, sinututo. Parang commodity lahat ng tao. That's what we learned from America. Yeah, that's what we learned from America. Resource ang tao. Nagiging seller, buyer, No, wala yung pakikipagkapwa. Wala na yung Just pakikipagkapwa. get what you can out of your... Pag nawala kayo ng pagkikipagkapwa, magkakanya-kanya kayo hanggang magiging parang US. Alam mo niyo ang ratio ng CEO sa rank and file? Ang ideal, sabi ni Joseph Stiglitz Economics, ang sweldo ng CEO, kung 6 million a year, yung rank and file niya dapat 1 million. Ang Japan ang pinakamalapit dyan. Ang CEO Japan, 11 million a year. Ang rank and file, 1 million. Alam niyo kung ano ratio ng US? Dahil nga masyado economic ang tutok, 475 million ang kita ng CEO. Ang kita ng rank and file, 1 million lang. 475 is to 1. Yan ang nangyayari pag masyado economic ang tutok. Kasi bawat tao ay napapasok sila struggle for survival. Eh, sino magsasurvive? Siyempre, yung kaya. Yung pinakawalang hiya ang magsasurvive. Kasi wala silang pakialam sa mga nasa baba. Yan ang nangyayari sa atin. Dahil sorry hindi dapat napasok ang DAP sa NEDA. Mas mataas ang DAP kaysa sa NEDA. Dahil ang DAP, overall, no? So yan sabi ko, hindi Pilipino ang, parang overall planner, NEDA eh. Halos lahat ng mga government agencies parang under NEDA. Dapat, ang NEDA isa lamang sa bahagi ng mga Pilipinas. Dapat ang pinakituto kay National Department of Sustainable Development or something like that. Department of Common Good. Department of Common Good. Para ay dinidevelop ang tao bilang buo. At pagka na-develop ang tao bilang buo, ay lalakas ang pakiramdam, compassion, malasakit, which is very Filipino. At huwag kayo matakot sa mga kabataan, hindi nawawala ang kultura natin. Nandiyan sa probinsya, kasi hanggang sa probinsya, ganyan pa yung mga tao sa culture.
especially sila sa dalawang bagay. Kaya alam nila halos lahat ng bagay. Kaya madali kayo makonekta sa kapwa. Pag marami kayo, look, sa Kalinga, sila yung mga politiko ron, no? Ang galing ang galing mag-gangsa, pati politiko. Makata sila. Oh, ganun eh. Hindi lang sila isang dentist si Benny Socong, taga-Baguio, di ba? Oh, dentista yan, ha? Pero alam niya lahat ng Kalinga instruments. Gumagawa pa ng mga bamboo instruments. Oo, gumagawa pa ng bamboo instruments. Yan ang talagang Pilipino. At marami ka alam, tayo mo maintindihan ng lahat ng klase ng tao. Like ako, sorry ang first degree ko, engineering. ECE. Kaya, hindi ko maintindihan ng mga kapwa scientist, kapwa engineer. At hindi ko nagpunta ko sa humanities. Kumuha ko ng music, kumuha ko ng psychology, nag-minor ko ng English. Yan. Kaya kaya kong pakitunguhan na sa tao at dali ako makaramdam ang pangangailangan ng taong bayan. Yun lamang. Maraming salamat.